DIY trunk board ba ang hanap mo? Tara, bibigyan kita na idea kung paano ko nagawa ang DIY trunk board na to sa aking sasakyan. Let's go! For today's video nga guys ay magagawa tayo ng trunk board gamit ang plywood. Pasensya na nga kayo kung hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano natin tinabas sa mga plywood na to dahil nakalimutan ko, vlogger nga pala tayo. Napakadali lang naman magtabas ng plywood guys. Kunin nyo lang yung lapad tsaka yung haba ng inyong susukatan. O kaya naman para mas madali guys ay kunin nyo yung mating nyo at yun ang ibakat nyo doon sa plywood. Nililiha ko na nga rin dyan yung gilid ng ating mga plywood para matanggal na rin dyan yung matatalas na kahoy. Nililiha na rin natin yan para maging pulido yung bawat sulok. Guys, gagamit nga pala tayo dito ng bisagra. Ito nga pala yung nabili kong bisagra. Maliit na bisagra lang yan guys, yung mga ginagamit sa pintuan. Bumili na nga rin ako dito ng isang boteng rugby para singutin. Ay para ilagay doon sa ating plywood. Guys, gusto ko lang pala magpasalamat kay Kuya Jimmy tsaka kay Ate Annie dahil etong plywood na ginagamit natin ay nahingi lang natin sa kanila. Dahil meron nga silang lumabis na plywood nung nagpapagawa sila sa bahay nila. Meron naman talaga nabibiling mga trunk board sa online guys, pero sobrang mahal. Naglalaro lang naman sa 1,700 at 2,500 ang price. Depende yan sa brand ng sasakyan mo. Magtataka nga kayo dyan guys kung bakit tayo gumamit ng bisagra at bakit pa natin pinutol yung gilid ng trunk board. Ang purpose naan guys, kaya natin ginawa yung ganyan diskarte dahil hindi mo yan may papasok sa likod ng iyong sasakyan ng buo. Kaya nga ang kailangan natin gawin na itupi muna itong dalawang gilid bago natin ipapasok yung gitna at sa loob natin bubukahin. Parang ang bastos ah. Uumpisahan ko na nga ditong ilatag yung ating mating. Titignan natin kung pantay ba. Talaga naman pantay na pantay yan guys dahil sukat na sukat yan. Ito na nga yung next na gagawin nyo guys. Lalagyan nyo na ng rugby yung buong plywood nyo. Siguraduhin nyo lang guys na malalagyan nyo ng rugby yung bawat plywood na paglalagyan nyo ng mating. Baka kasi mamaya pagka meron kayo hindi nilagyan, merong umangat na mating. Sayang lang, di ba? Sa part na to naisip ko nga bakit hindi ako gumamit dito ng mga card o lumang mga ATM para maging mas pulido yung pagkalat ng rugby at madikitan lahat. Wala na akong choice malibag na yung kamay ko kaya for the go. Sa tunay lang guys, napakahirap talaga mag DIY kung talagang gugustuhin mo lang dahil sa gusto mo makatipid at dahil sa gusto mo mas matibay yung gawa. Kailangan nga pag nagdi-DIY ka ay lamang na lamang yung diskarte mo dito. Syempre kung wala kang pang malupitan diskarte dito ay hindi mo matatapos na maganda yung project mo. Matapos kung nga madikitan na rugby yung ating plywood at mapatuyo lang ng kaunti, ilalatag na nga natin itong mating sa kanyang plywood. Papantayin na tahagurin lang nga natin yan para dumikit yung kanyang mating. At pag nailapat na nga natin yan guys, makikita nyo yung ginagawa ko dyan. Hinahagod ko yan ng flat na plywood para lahat pantay-pantay. Lahat yan madidikitan. Ang isa lang iniisip ko dito, paano pag nilagay na natin tong trunk board sa loob ng kotse natin? Baka mag-amoy rugby naman, yun na ang magiging air freshener natin. At ayun na nga, at lumabas na nga sa hula dahil dito tayo nagvo-voice over sa loob ng ating kotse. Medyo amoy rugby pero mawawala din yan. Ayan na nga guys, makikita nyo sobrang ganda na ng kinalabasan ng ating DIY trunk board. Talaga naman parang veteranong panday ang dumali. Pinahawakan ko nga muna kay Mrs. yung likod ng ating kotse dahil hindi pa natin yan naayos. At ayan, kung makikita nyo, tinupi ko muna yung dalawang gilid tapos sa loob natin yan ibubuka. Gaya nga nasabi ko sa inyo, kung tatabasin nyo yan ng buo, hindi niya mailalagay sa likod ng kotse nyo. O ano pang inaantay natin? Tara, ilagay na natin yung mga gamit natin. Kung umabot ka nga sa video ito, paki-comment na lang kung taga saan ka para ma-shoutout na rin kita sa next video natin. Ako lang ata yung naka Honda Civic na ditukod yung likodan ng kotse. Kumpleto na rin pala ako ng gamit dito guys. Meron na rin pala akong mga tools dito at meron na rin akong mga impact wrench. Meron na rin mga jack. Kumpleto na rin yan guys, tsaka yung mga iba't ibang abubot. O siya, paano? Hanggang dito na lamang. Kaya wag mong kalimutan like and share ang ating video kung meron ka natutunan sa ating pagdi-DIY, kung meron ka nakuwang idea. Peace out.